Umaasa ang Quad Committee sa Kamara na may lulutang pang testigo sa gumugulong na investigasyon sa umano'y reward system sa kampanya kontra droga ng Duterte administration. Hindi rin daw magbibigay ang komite ng ebidensya sakaling manghingi ang International Criminal Court o ICC. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Quad Committee hearing noong August 29, kinumpirma ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, dating Chief of Police ng Albuera, Leyte, ang reward system sa Operation Tokhang ng Administrasyong Duterte. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Sa huling pagdinig ng Quadcom, idinitalya naman ni retired Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma na umabot daw ng 1 milyong piso ang reward kada mapatay. The Davao model referred to the system involving payment and reward. From what I understand, starting 20,000 to 1 million. Ang gustong malaman ngayon ng komite, saan galing ang pondo? Posible raw, ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, overall chairman ng Quadcom, na pondo ito mismo ng gobyerno. Marami kasing mga anggulo, no? Una, sinasabi, maaaring nanggaling daw ito sa confidential or intelligence fund ng ating Office of the President. Marami naman nagsasabi, ito ay galing daw sa PCSO, no? Yung STL or yung Lotto. Kaya nakikipag-ugnayan na ang komite sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council para matunton ang money trail. Mag-a-appear yan sa COA, mag-a-appear yan sa pag-imbestiga doon sa mga intelligence fund and confidential fund na nakalagay ng operational expenses. Noong nagsisilbi daw siyang kalihim ng Department of Justice ng Duterte administration, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na may mga naririnig na sila tungkol sa reward system, pero wala raw testigo. Kahit daw sa investigasyon ng Commission on Human Rights noon, haka-haka lang ang reward system. Sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom, meron kayang lumutang na testigo para idetalye kung saan galing ang pondo? Sa ngayon, honestly, wala pa. But we believe na merong lalabas. Sa kwento ni Garma, siya ang hininga ni dating Pangulong Duterte ng rekomendasyon kung sino ang maaaring magpatupad ng reward system sa war on drugs sa buong bansa. Pero sinabi ni Barbers na hindi pa nila masasabing may direktang koneksyon ng dating Pangulo sa patayan. Hindi naman natin nga sinasabi sa ngayon yan because wala pa ho tayong ebidensya. Wala pa rin ho tayong corroborative statement. Dagdag niya, hindi sila magbibigay ng mga dokumento sa International Criminal Court o ICC kung saan iniimbestigahan si Duterte at ilan sa kanyang mga dating opisyal kaugnay ng EJK. My personal stand on the issue is that since we are not members of the ICC and the President has made a clear statement as to his position dyan sa ICC, I will support that position. If they want to have access on records or access to information about the investigation, the ICC can go to all social media platforms. It's all recorded. It's a public record. So they can access that anytime. And we will not stop them from doing that. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.